Kanselado ng kanyang pasaporte mula nang siya'y nagtago. Kinumpirma ng ipinadalang memorandum ni DFA Undersecretary Rafael Seguis kay Justice Secretary Leila de Lima nitong linggo na peke umano ang ginamit na travel documents ni Senator Lacson sa kanyang pagtatago. Kaya ang kaso ito ating tatalakay ngayon kasama siyempre si Attorney Gabby Concepcion, ang ating kapuso sa batas. Good morning, Attorney. Magandang umaga din. Attorney, nako, ito yung tanong ng marami. Ano yung batas na nilalabag na isang taong naglalakbay gamit ang fake documents? Kasi alam naman nating lahat na labag yun siyempre sa batas. Well, of course, pero specifically, for sure, ang kanyang nilabag dyan ay yung Republic Act 8239 or ang Philippine Passport Act of 1996, kung saan po yung pagpa-falsify, pag-counterfeit o pag-forge ng isang passport or travel document is considered a serious offense. May fine. Sabihin na natin maliit lang yung fine, 60 to 150,000 pesos. Pero of course, meron pong kulong ng 6 years and 1 day up to 15 years. Sa dahilan po na ang passport ay kinikilala bilang isang napaka-importanting dokumento. In fact, the Philippine Passport Act says precisely that the Philippine passport is the most superior document among all documents. Dahil ito nga daw ang nagdedeklara ng citizenship ng isang Filipino. At dapat din po natin tandaan sa mga merong mga lalo na yung mga first-time passport holders or whatever, eh yung passport po ay considered property po ng pamahalaan natin. Kaya tayo ay tagahawak lamang nito, kaya hindi nyo dapat sirain, sulatan, iwala, ipagamit sa iba yung passport ninyo kasi nga, it is an offense kasi hindi atin yan. So, it's really parang the mother of all documents. It's the mother of all documents. Pero dun sa kaso ni Senator Lacson, halimbawa, hindi naman passport yung pineke. Pwede ba yun na hindi passport yung pineke, pero travel documents lang? It doesn't matter kasi ang pinagbabawal sa ilalim ng batas is using a forged or false travel document, whether it's a passport or that emergency document. Kasi kung minsan, kunwari nawala mo yung passport mo or kailangan ka ng, tapos you need to be rushed back to the Philippines. Or yung DFA kasi nakakapag-issue ng tinatawag na travel document for a one-time trip back to Manila. And they were saying na mukhang ito ang ginamit niya kasi nga kanselado ang passport. Okay. At mas madali siyang, kumbaga, kopyahin? Ganun ba yun? Or i-falsify? Well, hindi. Kailangan kasi ding makita yung ano, malaki din kasi, kailangan nila makita kung ano talaga ang ginamit ni Senator Lacson. To this day, hindi nila alam. Although, ang sabi yata ng DFA, ito sa travel document with a serial number, pero nasa custody pa nila ang dokumentong ito. So, mukhang peke talaga. Attorney, aside from, let's say, yung passport nga, malaking krimen din ba yung pamemeke ng ibang official documents? Kasi syempre, I mean, may different parang levels ba siya na, eto mas grabe to, eto okay lang. Well, in a certain sense, sa ilalim ng Articles 171 and 172 ng Revised Penal Code, yung falsification ng mga dokumento ay mga krimen. Ang difference lang, mas mabigat ang penalty kung ikaw ay isang public official or employee and you used your position para makapag-falsify kaysa sa isang private individual na nag-falsify ng mga document. And the document can be public documents or they can be private commercial documents, mga kontrata, basta nakaperwisyo ka sa kapwa mo. But of course, bakit ba ganito? Kasi of course, yung public officials or employees, talagang mas malaki dapat ang responsibilidad kasi yung trust, yung requirement for them to be honest is of course greater, di ba? And falsification can be done in many different ways aside from making a document na peke in its entirety. Allegedly, katulad, di umano nung travel document ni Senator Lacson, di ba? Siyempre, kasama dyan, kunwari yung genuine po ang document, pero peke ang signature. O yung sinisingitan nyo ng ibang information, or ina-alter ninyo yung document, iniiba yung date, yung mga ganyan, or gumawa kayo ng fake duplicate copy. O yung mga ganyan, yan po yung mga ibang paraan, ehemplo ng paraan kung paano kayo pwede mag-falsify na magiging krimen sa ilalim po ng batas natin. Yung for private individuals, yung ordinaryong tao na hindi naman public officials or employees, ganun din. Kahit nga sa mga private documents or commercial papers, yung kunwari, yung nagsanla ka tapos meron ka mga yun, mga halimbawa yun ng pagpapalsipika na maaaring mag-land din kayo sa kulungan. Pero isa din pong, yung nabagit lang natin, yung mga signing, it's not your true name. Meron kasi tayong alias law na except for people who are, kunwari mga artista, yung mga writers na gumagamit
ng ibang pangalan, ang general rule, hindi kayo pwedeng gumamit Ng ibang pangalan. ng ibang pangalan, especially to sign a document. So, kung ano yung pangalan niyo po sa birth certificate ninyo, pag pumipirma kayo or in public, dapat ang tunay na pangalan ang ginagamit. Kasi meron ding Oo. penalty. Meron Kung ding mag-iiba ka kulong. ng pangalan. Oo, lalo na kunwari, nag-fill up kayo ng passport application. Ibang Tapos iba pala yung nilagay mo. yun. Parang ibang identity. Kasi if you ibang really want identity to na kasi change siya. your name for whatever reason, May proseso. kailangan pupunta ka sa korte para palitan ng pangalan mo. Kung So, ano man yung nag-a-appear sa birth Oo. certificate. Pwede naman di ba? Pero kailangan dumaan ka sa tamang proseso. And for the right reason. Yes. Hindi pwedeng basta-basta lang. Gusto ko Oo. ganitong name. Gusto ko, Kaya yun gadi nga, din ako. yung mga magulang dyan, di ba, na nag-iisip ng mga pangalan para sa mga anak nila. Eh, isipin niyo po, isang araw, lalaki din yung mga bata niyan. At may, yung iba, di ba, kinahihiyan nila yung pangalan nila. Baka gusto nila ibahin. Ako, well, attorney, thank you so much. At sana kayo po maraming napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin. Maraming salamat ulit, Attorney Gabby. Maraming salamat din, Pia. Thank you. Oras na para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Generation charge ng Meralco tataas ngayong Abril. Philippine National Red Cross iginiit na malinis ang kanilang dugo sa gitna ng investigasyon ng DOH kung may nagka-HIV nga dahil sa blood transfusion. Vice President Jejomar Binay balik Pinas na matapos bumisita sa Qatar at Saudi Arabia. Pilipinang naharap sa death penalty sa China, binigyan